Hello kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay yung YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Ako po parang sinampal yata si Jinky Luis ng mga taga Batangas, ng mga Batanggenyo. Grabe, parang napahiya si Jinky Luis. Si Jinky pa yata ang gusto ng mga taga Batangas na pinaparesign. Oo. Sabi ni Jinky, sa isang interview ba ni Jinky na kinonsulta daw niya ang kanyang mga constituents sa Batangas at sang-ayon daw ito na gusto nilang ma-impeach si BP Sara. Nako po, pinuntahan ng mga vloggers ba at nagtanong sila kung gusto ba ng mga taga Batangas, lalo na ang mga constituents ni Jinky Luestro na sang-ayon sila sa kanilang congresswoman na ipa-impeach si BP Sara. Nako, naglabasan ang totoong istorya kabibig. Sabi pa ng iba sa comment section, si Jinky na lang ang mag-resign. Hala kabibig. So parang sinampal si Jinky ng katotohanan. So ito kabibig ba, ipapakita ko sa inyo ang video kung saan nagsagawa ng survey kung ano ang kailang gusto, kung gusto ba nilang ma-impeach si BP Sara. Let's watch this video. Well, for my part, yes. Oh. I am from Batangas. And my constituents support this impeachment process. Na pabor daw ang Batangas sa impeachment ni VP Sara Duterte. So bilang Batanggenyo, pabor ka ba? Hindi. Bakit yan? Kasi balak sila na hindi maganda dyan kaya Sa tingin presidente, ang galing na tulang ang kwenta. pero si VP Sara, pabor po kayo na matanggal. Bakit po ate? Wala yung nagagawa pa. Lahat ako yung nagagawa pa Oo, kaya lang kaya nagagawa. Payaman lang. Payaman lang. Payaman pa. Bakit? Hindi, kasi si Bongbong Marcos walang kwenta. Walang kwenta si Bongbong. Kasi walang kwenta siya. Wala siyang kwenta, maraming kabataan, maraming maghihirap na isa dito. Gusto namin palitan ng presidente para, siyempre, Pilipinas dati na si Duterte ang dati maraming mga nagpo siya na pinakarin nila basta-basta. Ay ngayon si Bongbong, tinatagtagan niya siya. Kaya ang Pilipinas, wala, lubat sa mga kariwara. Walang kwenta kayo ng Pilipinas, mga kabataan ngayon, mga basta. Pabor ka ba na matanggal si... Bakit po yan? Gumanda ang Pilipinas sa mga Duterte. Unahin muna nila yung crisis ng Pilipinas. Tama. Kaysa doon sa mga impeachment, diba? Tama. Dami ng tao nagugutan na problema yung impeachment ng diba? Unahin nila yung problema ng crisis. Hindi ako pabor na matanggal si Sara sa pagka-advice. Bakit yan? Maganda kasi yung pagka-ano nila. Malakas. So bilang Batanggenyo, pabor ka ba? Hindi. Bakit yan? Kasi balak sila na hindi maganda dyan kaya Maka-Duterte din siya. So bilang Batanggenyo, pabor ka ba doon? hindi ko masabi. Hindi masabi. Pero kayo po, ano po yung Hindi. wala pa ang Oo. Hindi. neutral lang po. Oo. Neutral lang si ate. Bakit po ate? Kasi siyempre, hindi mo pa naman naaano yung mga ano, di ba? Hindi ko mga nare-ready yung yan. Paano ko sabi ako hindi, di ba? Ano daw kapag sa impeachment ni Bill Sara? Cover daw ang batas. Hindi naman siguro lahat. Ako, hindi ako cover. Kasi si Bill Sara, mas maganda yung kumbaga ang alam ko sa kasi mas wala yung pangalan.
Traffic po yan. Traffic. Gusto mo po niya. Lahat mo kung Ay, hindi. Well, for my part, yes. O, yun kabibig ha. Iilan lang yon ang bumotong hindi sila pabor na ma-impeach si VP Sara. Bakit si Luistro? Parang dinala na niya lahat ng constituents niya ang nagsabi daw ang constituents niya na gusto ang mga constituents niya na ma-impeach si VP Sara. Inabasa ko sa comment na si Luistro na lang mag-resign. Kasi ano bang nagawa niya dyan? Puro maleta na lang. Hala, maleta. Sila lang ang nagpapayaman. Naku po, paano yan kabibig? Para yatang hindi nagustuhan ng mga taga-Batangas yung statement ni Luistro. At si Luistro lang daw ang dapat mag-resign. Hala ka. At sagutin niya ang mga binabatong intriga, lalo na ang 18 ex-Marines, tungkol sa natanggap nilang maleta, tungkol sa natanggap nilang paper bag every after session ng Quadcom. Hala ka! O, sinabi ng affidavit ng 18 ex-Marines, hindi pa yan naimbestigahan. Hindi pa sila nagbigay ng kanilang statement. Natural, mag-deny sila sa statement. Of course, wala namang kawatan na aamin, di ba? Wala namang kawatan na very proud sa kanyang pangangawat-ngawat, pagkukurat-kurakot, di ba? Wala pa namang politiko na nagpa-press con at umami na ako isang kawatan at ito ang ninakaw ko sa gobyerno. Wala pa naman eh. Di ba? O eto ha, mas lalo kayong masampal dito kay sino ba dito? Si Attorney Rowena Guanzon. Pakinggan natin si Attorney Rowena Guanzon. Lalo na itong ginagawa ni Jinky Luistro sa impeachment ni VP Sara. Nako, akala ni Jinky Luistro ba sisikat ang pangalan niya, maraming mapapabilib sa kanya, pero para yatang baliktad, 'di ba? O ito kabibig, kinig tayo. Dun sa allegation, sabi nila, may confidential funds. That's elephant in the room. Confidential funds, hindi ba? May confidential funds. Dinisburse ang confidential funds. Ngayon, paano natin nasabing napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Correct. And I've said this before, kung ang confidential funds ay hindi na-liquidate ng tama, ang commission proper ay maghuhusga na ito ay i-refund. Pero dito sa case ni VP Sara Duterte, sinabi ng COA na may unqualified sila na report at ito ay na-liquidate na ng tama. Hindi ibig sabihin na kung hindi mo na-liquidate ang inyong confidential fund, ay plunder na. Kasi sa plunder, kailangan may transaction ka. May transaction ka na ikaw ang may control. Yung problema, wala namang nagbibigay ng ganyang opinion sa ating mga congressman dahil wala namang iniisa sa kanila dyan dating COA commissioner. At hindi naman sila nagtatawag dahil hindi naman sila magtatawag ng experts. So ngayon, ang tinasabi nila, sila na lang ang magsusuri. Kaya sinasabi ni Luistro na gagawa sila ng mini trial. Abay, Congresswoman Luistro, baka mini poodle ang ibig mo sabihin. Dahil yung mini trial na yan, wala yan sa konstitusyon. Hindi po yan jurisdiction ng House of Representatives. Under Article 9, Section 3, Subparagraph 6, the power to try impeachment cases lies solely on the Senate. Nako, pahiya si Luistro. Gawa-gawa lang pala siya ng kanyang mini trial. Malaking paglabag na yan sa konstitusyon kasi ang ang may karapatan lang na magkaroon ng trial, lalo na ang impeachment, ang Senado. Para yatang binuksan na ni Luistro yung mag-trial siya para alam na namin ang mga kadramahan nyo. Huwag yun na kami ipasok sa mga ito pa, kabibig ha. Tinig tayo dito. The Supreme Court already said that due process must be respected every step of the way. Correct. And yet, Luistro, who seems to be the brightest in that committee, insists on making her own rules.
For example, wala namang mini trial dyan. Nakita nyo na ba yan sa Francisco case against Davide? Nakita nyo ba yung mini trial sa kaso ni Mercedita Gutierrez? Nakita nyo ba yan sa kaso ni Erap? Wala. Gawa lang po yan ni Congresswoman Luistro. Kaya siguro imitahin natin yan si Congresswoman Luistro dito, no? Net 25. Para meron naman siyang due process dito sa aming usapang matino. Mas napahiya si Luistro kami, babe. Mas lalong ang mga tao, dapat sana ang mga tao will appreciate Luistro sa kanyang gagawin as chairman ng House ng Justice Committee para yatang mas lalong nalugmok sa putik ang Justice Committee ng Kongreso. Parang ang mga tao wala ng tiwala. Kasi akala ng iba, sila lang yung magagaling. Sabi nga nato ni Ruben Aguanzon, maghanap sila ng mga expert para mabigyan sila ng mabigyang linaw. Ayaw nilang maghanap ng expert kasi sila daw ang expert. Nagmamarunong sila. Kaya, akala nila sila lang yung lawyer ba? Sila lang yung abogado na marunong mag-interpret ng batas ng Pilipinas. Inapahiya sila. Mas marami pang magagaling at matalinong abogado sa Pilipinas. Mas lalo nalugmok ang Justice Committee. 'Di ba? Kung ako pa sa kanila manahimik na lang sila. Magbutuhan na lang sila kung ano ba si BP Sara ba ay ang kanila kung ano bang gusto nila impeach si BP Sara sa Kongreso or hindi. 'Di ba? Ito pa si Zamora. Si Zamora na supalpal ni Karen Davila, napaamin ni Karen Davila. Mas lalong napahiya ang Justice Committee sa ginawa ni Zamora. Zamora kasi parang wala nang alam. Inamin sa inyo yun, ma'am. Inamin sa inyo, representative, ng ilan yung kasamahan. Na kumbaga yung dating bumoto na ma-impeach ang vice-presidente, ngayon sinasabi sa inyo, wag na. Yes, I mean, I will admit to that, and I will say that some of them expressed concerns. Well, we know that the vice president said that she was going to run, so a lot of them, especially those from Mindanao, are concerned about their political future. I find this interesting. You did announce that you already see enough votes for a solid impeachment case against the vice president. So given that you already see that there's enough votes to impeach her, all you need is 1/3. Bilang yun na yun. What do you think should happen next? Well, what will happen next is the continuation of the proceedings before the Committee on Justice, where we will have a hearing as stated under the Constitution and as stated in the rules of impeachment of the House of Representatives. So we will proceed with a hearing. Of course, I admit I said that we have enough votes, and this statement was based on conversations with colleagues regarding the impeachment case. And in fact, Ma'am Karen, I admit that we probably won't have the same number of votes as last year. But based on... will they be more or will they be less? I'm not sure. I would think that it would be less. Just because there are concerns by some colleagues about the coming elections and alliances have to be made in the coming. Yan na. Konti na lang ang boboto kasi takot na sila kay VP Sara. Kasi kung hindi ma-impeach si VP Sara, siya maging president sa 2028, lagot sila. 'Di ba? So yun lang kabibig ang ating dislibak-libak for today. Grabe. Gagawin lahat ng mga kongresistang ito ba para ipakita nila sa buong mundo, sa lahat ng Pilipino na marunong sila. Na nagmamarunong sila. At talagang impeach na si VP Sara. Justice Committee members to pero hayagang nagpapa-interview na maraming boboto. Dapat sana pag Justice Committee members ka, tahimik ka na. Kasi committee member ka Kung ano ang pwede mong mabanggit sa isang interview, pwedeng magamit yon against you. Against sa gagawin yung mini trial. Diba? Kasi makikita ng tao na, ay, unfair siya. Kasi member ng Justice Committee, pero ito yung sinasabi niya, parang gusto niyang ma-impeach si VP Sara. Diba kami, Big? So parang wala ng fairness. Parang lahat ng Justice Committee nakaupo doon, against kay VP Sara at gustong ma-impeach si VP Sara based sa kanilang mga interviews na Adjong. Sino pa ba dyan? Si Zamora, sino pa? Si Luistro, kung ano-ano mga sinasagot nila sa mga interview. So,
mapapasalamat kita sa mga media ba, kina Karen Davila, kasi iba, pag si Karen Davila ang gigisa sa isang kongresista na ma-interview, ay talagang lalabas ang katotohanan. So yun lang po kabibigyan natin nito sa Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Sino ang gusto nyong ma-impeach? Si Luis Tro, si BP Sara? Comment down below. Bye everyone, see you next time.